Namasdan nyo na ba ang inyong mga kamatis na may bulaklak nga pero wala namang bunga? O ang inyong mga pipino na panay ang paninilaw? Punong-puno ang internet ng daan-daang magic na solusyon. Patakan daw ng iodine, lagyan ng pampaalsa, wisikan ng gatas. Tila ba'y nasa first aid kit at kusina na natin ang lahat para sa isang record-breaking na ani. Pero alin ba talaga sa mga ito ang epektibo? At alin ang puro lang pag-aaksaya ng oras, pera at pagod? Kaya naman, nagpasya kaming tapusin na ang lahat ng haka-haka. Sa video na ito, magsasagawa kami ng isang tunay na imbestigasyon at ibubunyag ang pinakasikat na mga alamat sa paghahardin. Kumuha kami ng mga control group ng halaman at sinubukan sa kanila ang 20 pinakapopular na folk remedies or katutubong pamamaraan. Magugulat kayo kapag nalaman ninyo kung alin sa mga ito ang hindi lang walang silbi, kundi maaari pangang makasama sa inyong halamanan. Kaya, simulan na natin ang ating pagbubunyag. At sa una nating pagbubunyag ay ang hari ng mga mito sa paghahardin, ang paggamit daw ng yodo para padami ang bunga ng halaman. Siguradong narinig nyo na ito. 2 o 3 patak lang daw ng yodo sa isang balde ng tubig, i-spray sa kamatis, at grabe ang dami ng magiging bunga. Masyadong maganda pakinggan para maging totoo, di ba? Ang argumento nila, ang yodo daw ay mahalagang microelement na nagpapabilis sa metabolismo ng halaman at tumutulong para mas dumami ang bunga nito. Kaya naman, napagdesisyonan naming subukan ito sa aktwal na paraan. Kumuha kami ng 2 grupo ng kamatis na magkapareho ng uri at lumaki sa magkaparehong kondisyon. Ang unang grupo ay inasikaso namin gamit ang magic solution na yan, 3 patak ng yodo mula sa botika sa 10 litro ng tubig. I-spray namin ito sa dahon tulad ng payo sa internet tuwing 2 linggo. Ang pangalawang grupo naman, ang control group, ay simpleng diniligan lang namin ng ordinaryong tubig. Sa simula, wala namang kapansin-pansing pagkakaiba. Parehong halos sabay-sabay na mulaklak ang 2 grupo. Pero makalipas ang ilang linggo, nagsimula kaming mapansin ang nakakabahalang pagbabago sa unang grupo, ang may yodo group. Ang mga dahon ng mga halaman na inasikaso ng yodo ay mukhang nanghihina at ang ilan ay nagsimula pang manilaw sa mga gilid. Kitang-kita na bumagal ang kanilang paglaki kumpara sa control group. At ang pinakaimportante, ang dami ng nabuong bunga ay hindi lang hindi dumami, kundi mas lalo pang nabawasan. Ano ba ang nangyari? Simple lang. Ang yodo ay kailangan talaga ng halaman, pero sa napakaliit na dami lang, halos microscopic dose. Ang 2 hanggang 3 patak sa isang balde ay napakalaking nakalalason na overdose na pala. Naranasan ng halaman ng chemical stress at kung idadaan sa ugat, pwedeng masunog ang root system nito. Imbis na mamulaklak at mamunga, inuubos nito ang lahat ng lakas para lang makaligtas. Ang aming pasya, ang mito. Bilang isa na ito ay isang mapanganib na paniniwala. Ang paggamit ng yodo sa dosage na nakikita sa internet ay hindi nagpapataas ng bunga kundi nagpapahina sa halaman at nagpapababa ng inyong posibleng ani. Kaya huwag isugal ang inyong mga kamatis dahil lang sa isang kaduda-dudang payo. Pangalawa sa ating listahan ng mga pamamaraan sa paghahalaman, ang lebadura bilang isang universal na pampasigla ng paglago. Ang resipe ng elixir na ito ay kumakalat mula sa isang forum ng paghahalaman patungo sa iba. Kumuha ng isang pakete ng lebadura, lagyan ng kaunting asukal, tunawin sa maligamgam na tubig, hayaang mag-ferment ng kaunti, at idilig sa lahat ng tanim. Ipinapangako nila ang hindi kapanipaniwalang paglago ng ugat, masaganang berdeng dahon, at bilang resulta, isang record na ani.
Sa unang tingin, may lohika ito. Ang lebadura ay nabubuhay na fungi, naglalabas sila ng vitamina B at phytohormones na dapat magpasigla sa halaman. Para sa aming eksperimento, gumamit kami ng mga punla ng sili. Muli, hinati namin ang mga ito sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay diniligan namin ng pinaghalong lebadura tuwing 10 araw. Ang pangalawang grupo, ang kontrol, ay diniligan lamang ng ordinaryong tubig na pinatayo. Sa simula, nagbigay pa nga ito ng pag-asa sa amin. Ang mga punla ng sili mula sa lebadura na grupo ay tila mas mabilis ngang lumaki at ang kanilang mga dahon ay bahagyang dumilim. Naisip na namin, totoo kaya ang mito na ito? Ngunit ang pinakakagulat-gulat ay nagsimula pagkalipas ng 1 buwan. Ang mga punla na pinapakain namin ng lebadura ay nagsimulang magmukhang masama. Ito ay humaba at nangayayat ang mga tangkay habang ang mga dahon ay mas naging maputla. Samantalang ang kontrol na grupo ay pantay-pantay ang paglaki na natiling matatag at malusog. Ano kaya ang naging mali? Dito nakatago ang pangunahing bitag. Kapag napunta sa lupa, ang fungi ng lebadura ay mabilis na dumarami. At para sa kanilang pagkabuhay, tulad ng ibang nabubuhay na organismo, kailangan nila ng nutrisyon at sinisimulan nilang sipsipin mula sa lupa ang potassium at calcium. Ibig sabihin, sa halip na pakainin ang mga halaman, pinapunta natin sa kanila ang milyon-milyong nagugutom na kakumpetensya. Ang halaman ay nakakaranas ng matinding kakulangan sa mahahalagang elemento na responsable sa tibay ng tangkay at pag-unlad ng ugat. Ang hatol, ang paggamit ng lebadura bilang pataba ay isang mito na nagdudulot ng kabaligtarang epekto. Hindi mo pinapataba, kundi pinapahirapan mo ang lupa, inaalisan ng halaman ng potassium at calcium. Ang panandaliang mabilis na paglago ay nauuwi sa pagkagutom at paghina ng mga punla. Ang resipe na ito ay dapat itapon na. Mito numero 3, aspirin para sa resistensya ng halaman. Ang kwentong ito ay halos parang galing sa science fiction. Pinaniniwalaan na ang aspirin o mas tiyak, ang acetyl salicylic acid ay kumikilos sa halaman bilang isang bakuna. Sprayan mo raw ang iyong mga kamatis o pipino at magkakaroon daw sila ng panloob na mekanismo ng depensa na magiging immune sa mga sakit na dulot ng fungi tulad ng Phytophthora or powdery mildew. May batayan naman ito sa teorya. Ang salicylic acid ay isang totoong hormone ng halaman na may papel sa immune response. Nagpasya kaming suriin kung maaaring gawing superhero ang isang ordinaryong kamatis gamit ang tableta mula sa botika. Muli, 2 grupo ng halaman. Ang isang grupo ay regular naming sinpreyan, bawat 1.5 hanggang 2 linggo, ng solusyon ng aspirin, isang tableta sa 5 litro ng tubig. Ang ikalawang grupo naman ay iniwan namin ng walang anumang gamot na suporta. Sinadya naming gumawa ng mga kondisyon sa greenhouse na pabor sa pagkalat ng fungi. Medyo mataas na halumigmig at hindi gaanong mainam na bentilasyon. Ano ang nakita namin? Wala. Talagang wala. Nang dumating ang panahon, ang mga unang palatandaan ng Phytophthora ay lumitaw sa magkabilang grupo halos sabay. Ang pagbabakuna ng aspirin ay hindi nagbigay sa aming mga halaman ng anumang nakikitang proteksyon. Higit pa rito, sa mga dahon ng grupong ginamitan ng aspirin, matapos matuyo ang mga patak, may natirang halos hindi nakikitang puting mantsa na kung mataas ang konsentrasyon ay maaaring magdulot pa ng paso. Kaya, ano ang catch? Una, ang acetyl salicylic acid mula sa tableta ay hindi eksaktong kapareho ng purong hormone na ginagawa ng halaman. Pangalawa, kahit na may kaunting pagpapasigla na nangyayari, napakaliit nito kaya hindi nito kayang labanan ang tunay na impeksyon. Ang pag-iwas sa sakit ay, una sa lahat,
tamang pagdidilig, magandang sirkulasyon ng hangin, at malusog na lupa, hindi ang pag-i-spray ng mga tableta. Ang hatol, ang aspirin para sa resistensya ng halaman ay, sa karamihan, isang placebo effect para sa mismong hardinero. Gumagawa ka ng isang bagay at naniniwala kang nakakatulong ito. Sa totoo lang, nag-aaksaya ka lang ng oras at aspirin. Ang alamat ay nabuwag. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang ika-4 na alamat. At ito ang pinakamatamis sa lahat, ang paniwala na asukal ang magpapatamis sa mga bunga. Sa unang tingin, mukhang may punto ang life hack na ito. Gusto mo ng matatamis na kamatis, pakwan o strawberry? Lagyan lang ng asukal. Iminumungkahi ng mga eksperto sa internet na budburan ng asukal ang lupa sa paligid ng halaman o diligan ng matamis na tubig. Ang sabi, sasakain daw ng ugat ang glucose na ito at didiretso sa bunga para maging parang pulot ang lasa. Para sa eksperimentong ito, ang napili namin ay strawberry. Isang patch ng strawberry ang linggo-linggo naming diniligan ng matamis na solusyon. Isang kutsarang asukal sa 1 litro ng tubig. Ang katabing patch naman na siyang kontrol ay regular na tubig lang ang natanggap. Hinintay namin na mahinog ang mga prutas at nagsagawa kami ng blind taste test. At ano ang resulta? Walang pinagkaiba sa lasa. Magkapareho ang tamis ng mga strawberry mula sa parehong patch na mas nakadepende pala sa dami ng sikat ng araw at tamang pagdidilig. Wala ni isa sa mga taster ang nakapagsabi kung aling strawberry ang lumaki sa sweet diet. Pero hindi lang yan. May napansin pa kami. Sa patch na diniligan namin ng asukal, mas marami ang dumaming langgam. Ang matamis na syrup ang umakit sa kanila mula sa buong lugar. At gaya ng alam natin, kung nasaan ang langgam, nandoon din ang aphids or plant lice. Pag-usapan natin kung bakit hindi ito gumagana. Totoong gumagamit ang halaman ng asukal para sa nutrisyon. Pero hindi nila ito sinasakain direkta mula sa lupa sa pamamagitan ng kanilang ugat. Sila mismo ang gumagawa nito sa proseso ng photosynthesis gamit ang sikat ng araw, tubig, at carbon dioxide. Kaya kapag nagbubuhos ka ng asukal sa lupa, hindi mo pinapakain ang halaman. Ang pinapakain mo ay ang mga microorganism sa lupa, fungi, at gaya ng nakita natin, pinapatawag mo lang ang mga peste. Sa pinakamalala, ang labis na asukal ay makasasama pa sa sistema ng ugat ng halaman. Ang aming hatol, ang alamat ng paglalagay ng asukal para magpatamis ng bunga ay lubos na walang katotohanan. Ang tamis ng iyong mga gulay at prutas ay nakasalalay sa uri ng halaman, sa sikat ng araw, at sa tamang pamamaraan ng pagtatanim, hindi sa laman ng iyong lalagyan ng asukal. Ang paraang ito ay hindi lang walang silbi, kundi maaari pa itong magdulot ng karagdagang problema sa mga peste. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kinatatakutan ng lahat ng nagtatanim ng kamatis, ang Phytophthora, at ang mito bilang 5, gatas at whey bilang solusyon sa salot na ito. Ang payong ito ay matagal nang ipinapasa mula sa henerasyon. Iba-iba ang mga resipe. May nagsasabing tunawin ang gatas sa tubig, may nagsasabing gumamit ng whey, at minsan daw ay lagyan ng patak ng yodo para mas epektibo. Ang paliwanag nila, ang lactic acid bacteria ay lumilikha ng kapaligirang hindi pabor sa fungus sa mga dahon. At ang manipis na taba mula sa gatas ay di umano'y pisikal na humaharang sa pagtubo ng spores ng Phytophthora. Nagpasya kaming subukan ang matandang pamamaraang ito sa tunay na sitwasyon. Mayroon kaming 2 kama ng kamatis na nakatanim sa labas. Malumigmig ang panahon, perpekto para sa pagkalat ng Phytophthora. Ang unang kama ay masigasig naming inisprayan pagkatapos ng bawat ulan gamit ang solusyon ng whey
at tubig na may proporsyon na 1 sa 10. Ang pangalawa, ang kontrol na kama, ay hinayaan na lang namin umaasa lamang sa natural na resistensya ng mga halaman. Ano ang nangyari? Ang Phytophthora, sa kasamaang palad, ay hindi nagbabasa ng mga forum ng paghahalaman. Kumalat ito sa parehong kama at halos magkapareho ang bilis ng pagkalat nito. Ang aming proteksyon na gatas ay hindi nakapigil sa sakit. Nangitim ang mga dahon at kinailangan naming agaran at mabilis na gumamit ng tunay at napatunayang fungicides para mailigtas ang kahit kaunting bahagi ng aming ani. Suriin natin kung bakit hindi ito gumagana. Una, ang lactic acid bacteria sa ibabaw ng dahon ay napakabilis mawala. Isang malakas na ulan o kahit matinding hamog ay kayang hugasan ng mga ito nang walang bakas. Ikalawa, ang sinasabing protective film ay isa lamang mito. Napakamanipis at hindi matatag nito, kaya hindi ito kayang maging matibay na hadlang sa agresibong spores ng fungus. Higit pa rito, ang gatas at whey ay protina, isang mahusay na nutrient medium. At sa halip na protektahan mula sa Phytophthora, mapanganib pa kayong maging sanhi ng pagkalat ng iba pang uri ng fungus sa mga dahon, tulad ng sooty molds. Ang hatol, ang paggamit ng gatas at whey laban sa Phytophthora ay panlilin lang sa sarili. Hindi nagbibigay ng tunay na proteksyon ang pamamarang ito. Ang pag-iwas sa Phytophthora ay nakasalalay sa tamang agrikultura at kung mahirap ang kondisyon, ang napapanahong paggamit ng mga espesyal na produkto at hindi ng mga nasa ref lamang. Sige, magpatuloy tayo. Ika-6 na mito, ang balat ng saging bilang isang itinuturing na super source ng potassium. Ang payong ito ay talaga namang usong-uso sa mga mahilig sa organic farming. Siguradong nakakita na kayo ng mga video kung saan ang mga vlogger ay masiglang naguhukay at naglalagay ng balat ng saging sa ilalim ng mga rosas, kamatis, or sili. Sinasabing ito ay isang mahusay, natural, at libreng pataba na mayaman sa potassium na napakahalaga para sa pamumulaklak at pamumunga. Ang iba ay mas matindi pa ang ginagawa. Pinapatuyo nila ang balat, ginagawang pulbos, o ginagawang pangbuhos na banana tea para sa halaman. Kaya naman, nagpasya kaming alamin kung gaano ba talaga kalaki ang benepisyo ng mga dilaw na balat na ito. Para sa aming eksperimento, pinili namin ang mga tanim na rosas. Sa isang grupo ng mga rosas, nagbaon kami ng sariwang balat ng saging, gaya ng payo sa karamihan ng mga gabay. Sa pangalawang grupo naman, nilagyan namin ng pulbos mula sa pinatuyong balat. At ang pangatlong grupo, ang kontrol, ay lumaki ng walang anumang idinagdag na balat ng saging. Sinubaybayan namin sila sa buong panahon ng pamumulaklak. Ang resulta, sa totoo lang, ay hindi kami nagulat. Lahat ng 3 grupo ng mga rosas ay namulaklak ng magkakapareho. Walang anumang kahangahangang pagbabago sa pamumulaklak ang aming nakita sa unang 2 grupo na ipinangako ng mga naniniwala sa banana fertilizer. Ang laki ng mga bulaklak, ang dami nito, ang tagal ng pamumulaklak. Lahat ay normal para sa klase ng rosas na ito. Walang anumang kapansin-pansing pagbabago. Ano ba talaga ang totoo rito? Oo, may potassium nga sa balat ng saging. Pero may 2 malaking pero. Una, hindi ito gaanong karami. Mas kaunti pa kaysa sa pinakasimpleng potassium fertilizer tulad ng abo mula sa kahoy. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, para maging available sa halaman ng potassium, kailangan munang tuluyang mabulok o madurog ang balat. Ang prosesong ito sa lupa ay tumatagal ng buwan. Kapag nagbaon ka ng sariwang balat, para ka lang nagtanim ng pataba na napakatagal bago makapagbigay ng sustansya. Baka sa susunod na season pa ito maging epektibo. At habang nabubulok ito,
Maaari pa itong makahikayat ng mga peste at maging sanhi ng pagdami ng mga bakterya na nagdudulot ng pagkabulok. Ang aming hatol, ang balat ng saging bilang pinagmulan ng potassium ay isang mito na may napakababang bisa. Wala itong halos benepisyo kaagad-agad. Mas madali at mas maaasahan ang paggamit ng ordinaryong abo mula sa kahoy o specialized mineral fertilizers para sa potassium needs ng halaman. At ang balat ng saging ay mas mainam na ilagay sa compost pile kung saan sa paglipas ng panahon ay talagang magiging bahagi ito ng kapakipakinabang na pataba. Sumasampa tayo sa ikapitong maling akala, ang pinaghaluan ng kape para sa pagpapaluwag ng lupa at pagtaboy ng peste. Sa mga mahilig sa kape, may balita. Sabi sa internet, huwag na raw itapon ang pinagkainan ng kape. Kasi raw, isa itong parang magic potion na may tatlong gamit. Una, pinapalambot at pinapahanginan nito ang lupa. Pangalawa, pinapapaasim nito ang lupa na maganda raw para sa mga halaman tulad ng hydrangeas or blueberries. At pangatlo, ang amoy nito ay nakakataboy daw sa mga peste tulad ng slug, suso at maging langgam. Kaya naman, nangalap kami ng sapat na dami ng pinatuyong pinagkainan ng kape at sinubukan ng lahat ng tatlong sinasabing gamit nito. Para malaman kung nakakapagpaluwag nga, nilagay namin ang kape sa isang kamang taniman ng carrots at hinayaan namin ang katabing kama bilang control group. At para naman sa pampataboy na epekto, ginawa namin ng bilog na pader ang ilang halaman ng hosta, paboritong kainin ng mga slag, gamit ang kape. Ano ang nakuha namin sa huli? Simulan natin sa pagpapaluwag ng lupa. Pagkatapos ng ilang diligan, ang pinagkainan ng kape sa lupa ay biglang naging parang semento. Sa halip na paluwagin, lalo pa nitong hinaharangan ang paghinga ng ugat ng halaman. Ang nangyari ay kabaliktaran sa inaasahan. Tungkol naman sa pagpapaasim ng lupa, totoo, may asim ang sariwang kape, pero pagkatapos gamitin, halos neutral na ito. Para seryosong baguhin ang asido ng lupa, hindi lang kilo, kundi tonelada ang kailangan mo. At sa huli, ang mga peste. Aba, walang pakialam ang mga slag at suso. Walang ano-ano, lumampas lang sila sa ginawa naming harang na kape at tuloy pa rin sa pagkain ng hosta. Hindi sila naapektuhan sa amoy. Bakit kaya ganito? Ang pinagkainan ng kape ay napakaliit na organic particle. Pag tuyo, parang alikabok. Pero pag nabasa, nagiging buo at matigas, parang semento. Hindi ito nakakapagbigay ng istruktura sa lupa. Sa halip, sinasarhan nito ang mga butas-butas sa lupa. Tungkol naman sa amoy, mukhang hindi naman pala ganun katindi para sa mga pesteng iyan, tulad ng iniisip natin. Ang tanging silbi lang talaga ng pinagkainan ng kape ay ang mabagal nitong pagiging compost. Pero para mangyari iyon, kailangan mo itong ilagay sa napakaliit na dami at ihalo ng maayos sa iba pang organic materials. Kaya ang hatol namin, ang pinagkainan ng kape bilang universal na solusyon sa hardin ay isa lang pala talagang malaking katha-katha. Hindi nito pinaluluwag ang lupa kundi pinatitigas. Halos walang epekto sa asido nito at hindi nakakataboy ng peste. Ang pinakamainam na gamit nito ay sa compost pile, hindi sa mismong taniman. Ang susunod nating pag-uusapan sa ating koleksyon ay ang ikawalong mito, ang balat ng itlog bilang pinagmumula ng calcium. Ang payong ito ay sintanda na ng panahon. Alam ng halos bawat nagtatanim sa bakuran, huwag itapon ang mga balat ng itlog, kolektahin, patuyuin, durugin, at ilagay sa mga halaman. Lalo na sa mga kamatis, para mailigtas ang mga ito sa pagkabulok ng dulo ng bunga. Dahil ang pagkabulok ng dulo ng bunga ay karaniwang resulta ng kakulangan sa kalsyum. Sa unang tingin, mukhang luhi ka lang lahat. Ang balat ng itlog
ay mayaman sa calcium carbonate. Kapag inilagay sa lupa, makukuha ito ng halaman at malulutas ang problema. Masigasig naming kinolekta ang balat ng itlog sa loob ng ilang buwan. Ang ilan ay pinulbos naming gamit ang coffee grinder hanggang halos maging harina, habang ang iba naman ay dinikdik lang sa almires hanggang maging maliliit na piraso. Sa isang grupo ng mga kamatis, inilagay namin ang harinang ito sa pagtatanim. Sa ikalawang grupo naman, ang mas malalaking piraso. Ang ikatlong grupo, ang control group, ay lumaki ng walang balat ng itlog at kami ay naghintay sa mga resulta. Ang mga resulta ay inaasahan para sa sinumang agronomist, ngunit marahil ay ikagugulat ng maraming nagtatanim. Ang pagkabulok ng dulo ng bunga, bagamat kakaunti, ay lumitaw sa mga bunga ng lahat ng tatlong grupo. Wala kaming nakitang anumang pagkakaiba sa pagitan ng mga halaman na nilagyan ng balat ng itlog at ng control group. Hindi lang napansin ng mga halaman ang aming inilagay na pataba. Bakit kaya nangyayari ito? Ang balat ng itlog ay halos purong calcium carbonate. Ngunit ito ay isang napakatigas, napakatatag na chemical na compound. Para masimulang mabulok ito sa lupa at maging anyo na madaling masipsip ng ugat ng halaman, kailangan ng mga taon o kahit dekada. Kahit na pinulbos na balat ng itlog ay mananatiling walang pakinabang sa lupa sa loob ng napakatagal na panahon. Kapag nakikita mo ang mga palatandaan ng kakulangan sa calcium sa iyong mga kamatis, kailangan nila ng tulong ngayon din. Kailangan nila ng mabilis matunaw at madaling masipsip na calcium. Halimbawa, sa anyo ng solusyon ng calcium nitrate. Ang hatol, ang balat ng itlog bilang agarang pinagmumulan ng calcium ay isang ganap na walang saysay na mito. Ito ay isang pataba na napakabagal maglabas ng sustansya, kaya't hindi na ito maabutan ng iyong ani. Ang tanging makatwirang paggamit para sa balat ng itlog ay ang ilagay ito sa compost sa loob ng ilang taon o gamitin bilang pampaluwag ng lupa para sa mga punla. Ngunit sa pagkabulok ng dulo ng bunga, tiyak na hindi ka nito maililigtas. Mito numero siyam na parang galing pa sa lumang gamutan ng lola. Ang pagpahid ng zelyongka sa mga hiwa ng halaman. Ang zelyongka ay isang uri ng antiseptic at ang gawaing ito ay lalong popular kapag nagpuputol ng mga puno, palumpong o kahit sa pagtanggal ng mga sucker sa kamatis. Simple lang ang lohika. Kung ang zelyongka ay nakakapag-disinfect ng galos sa tuhod ng bata, ibig sabihin ay ganun din ito kagaling mag-disinfect ng sugat sa halaman. Pinoprotektahan ito laban sa impeksyon, fungi at bakterya. Mura, madaling gamitin at madaling makita. Para malaman ang totoo, sinubukan namin ito sa isang puno ng mansanas habang nagpuputol kami ngayong tagsibol. Gumawa kami ng ilang hiwa na magkakapareho ang laki. Ang isang hiwa ay pinahiran namin ng zelyongka. Ang pangalawa naman ay pinahiran ng espesyal na garden balm, gaya ng nararapat ayon sa tamang pamamaraan ng agrikultura. At ang pangatlo ay hinayaan lang namin ng walang kahit anong pahid para makita kung paano ito gagaling ng natural. Pagkatapos, sinimulan naming pagmasdan ang proseso ng paggaling nito. Ano ang aming nakita? Ang hiwa na pinahiran ng garden balm ay dahan-dahan at maayos na nagsara sa paligid, bumubuo ng kalos. Isang espesyal na tisyo ng halaman. Ang hiwa na hindi pinahiran ay nagsimula ring gumaling, bagamat medyo mas mabagal, at ang ibabaw nito ay bahagyang natuyo. Pero ang hiwa na pinahiran namin ng zelyongka ang mukhang pinakamasama sa lahat. Nangingitim ang mga gilid ng hiwa at ang kahoy sa paligid ay parang nasunog ng kemikal. Ang proseso ng paggaling nito ang pinakamabagal. Ano ang problema dito? Ang zelyongka ay isang solusyon na may alkohol at ang alkohol na ito ay nakakapinsala
sa buhay na tisyu ng halaman. Kapag pinahid mo ito sa sariwang hiwa, para mo na ring sinunog ang mga buhay na selula, pinapatay ang mga ito. Kailangan pang gumastos ng karagdagang lakas ang halaman para unang makabangon mula sa pinsala ng pagkasunog na ito bago pa man simulan ang paggaling. Oo, pinapatay ng zelyongka ang mikrobyo sa ibabaw, pero ang kapalit ng paglilinis na ito ay ang pinsala mismo sa halaman. Ang mga modernong garden balm or pangprotekta sa halaman ay walang alcohol at lumilikha ng isang flexible na protective film na hindi nakakaabala sa proseso ng paggaling. Ang hatol, ang paggamit ng zelyongka sa pagproseso ng mga hiwa ng halaman ay isang nakakapinsalang mito. Hindi mo tinutulungan ang halaman. Sa halip, binibigyan mo ito ng chemical burn na nagpapabagal sa paggaling ng sugat nito. Para sa layuning ito, may mga espesyal na produkto na ligtas para sa halaman. Ang zelyongka ay mas mainam na gamitin sa tao na lang ang ikasampung alamat at isa ito sa pinakamapanganib at pinakamabagsik ay ang paggamit ng asin laban sa damo. Makikita mo ang payong ito sa iba't ibang usapan tungkol sa pagtanggal ng mga damo sa semento, pagitan ng tiles o maging sa hardin. Ang paraan ay napakasimple. Budburan lang ng asin ang mga damo o diligan ng matapang na tubig alat. Mabilis itong maninilaw at mamamatay. At totoo nga, mamamatay sila. Ngunit, sa anong kapalit? Nagsagawa kami ng delikadong eksperimento sa isang maliit na lugar na sadyang inilaan para dito. Isang bahagi ng landas na maraming damo ang binudburan namin ng asin. Ang katabing bahagi naman ay iniwan namin bilang kontrol. Mabilis at kapansin-pansin ang resulta. Pagkalipas lang ng 2 araw, lahat ng damo sa inasnan na bahagi ay nanuyo at namatay. Tila, perpekto ang pamamaraan. Ngunit doon na nagsimula ang problema. Bumuhos ang ulan. Ang bahagi ng asin ay inanod mula sa landas patungo sa gilid ng kalapit na kamang tanim. Pagkaraan ng ilang panahon, ang mga tanim sa kamang tanim na iyon ay nagsimula ring manilaw at manghina. Nakuha namin ang tinatawag ng mga agronomista na pagkaalat ng lupa o soil salinization. Ang asin o mas tiyak, ang sodium chloride, ay lason sa karamihan ng halaman. Sinisira nito ang kanilang balanse sa tubig, pinipigilan ang pagsipsip ng sustansya, at literal na hinihigop ang tubig mula sa kanilang ugat. Ang lupa na nalason ng asin ay nagiging baog at hindi na mapakinabangan sa mahabang panahon. Walang anumang tutubo dito maliban sa pinakamatibay na damo. Para maibalik ang pagiging mataba ng lupa, mangangailangan ito ng maraming taon at napakalaking pagsisikap. Sa totoo lang, sa pagbudbud ng asin sa lupa, parang ginagaya mo ang epekto ng sinaunang digmaan kung saan ang mga nanalo ay nagwiwisik ng asin sa lupain ng mga natalo upang gutumin sila. Ang hatol. Totoong pinapatay ng asin ang damo, ngunit pinapatay din nito ang lahat ng iba pa. Ito ay paraan ng sinunog na lupa na ginagawang patay na disyerto ang matabang lupa. Ang alamat na ito ay hindi lang nakakasama, kundi nakakasira talaga sa iyong hardin. Mayroong dose-dosenang ligtas na paraan upang labanan ang damo, mula sa manumanong pagbunot hanggang sa paggamit ng mga piling herbicide. Kailanman at sa anumang pagkakataon, huwag kang gagamit ng asin sa iyong lupa kung ayaw mong maging lupang maalat at baog ito. Narito ang pang-11 na alamat, ang sabong panlaba laban sa aphid. Ito marahil ang isa sa pinakaluma at pinakakaraniwang pamamaraang pantahanan sa paglaban sa mga peste. Halos bawat hardinero ay minsan nang nagkudkod ng piraso ng kulay kape na sabon, tinunaw ito sa tubig, at inispray sa mga apektadong halaman. Sinasabing ang solusyon ng sabon ay mura, madaling makuha, at higit sa lahat, natural at ligtas sa kalikasan.
na epektibong pumapatay sa aphid nang hindi sinisira ang halaman. Nakahanap kami ng bush ng korant na ang mga murang uspong ay punong-puno ng aphid at nagpasya kaming subukan ang paraang ito. Gumawa kami ng karaniwang solusyon. Humigit kumulang 20 gramo ng sabong panlaba sa 1 litro ng tubig at hinalong mabuti. Pagkatapos, binuhusan namin ng sagana ang mga apektadong sanga upang ang bawat apid ay literal na naligo sa aming solusyon. Ang mga kontrol na sanga na hindi rin gaanong naapektuhan ay iniwan naming hindi ginagalaw. Kinabukasan, ano ang nakita namin? Agad na nakita ang epekto. Karamihan sa mga aphid sa mga naisprayan na sanga ay namatay. Kapansin-pansing nabawasan ang mga kolonya ng peste. Talagang gumana ang paraan. Pero paano? Walang mahika o komplikadong chemistry dito. Ang sikreto ay nasa simpleng pisikal na epekto. Kapag natuyo ang solusyon ng sabon, lumilikha ito ng napakanipis na pelikula sa katawan ng insekto. Ang pelikulang ito ay bumabara sa mga spiracles, ang maliliit na butas na ginagamit ng mga insekto para huminga. Bilang resulta, namamatay ang aphid dahil sa pagka-suffocate. Bukod pa rito, tinutunaw ng sabon ang waxy na panangga sa katawan ng peste, kaya mas nagiging vulnerable ito. Gayunpaman, mayroon din itong mga disadvantages. Una, gumagana lang ito sa direktang kontak. Ibig sabihin, kailangan mong literal na tamaan ang bawat peste. Ang mga nagtago sa ilalim ng dahon ay makakaligtas. Pangalawa, ang solusyon ay maaaring makapinsala sa mga kapaki-pakinabang na insekto tulad ng ladybugs o salagubang. At pangatlo, ang sobrang konsentradong solusyon ay maaaring makasunog sa mga murang dahon ng halaman. Konklusyon, ang sabong panlaba laban sa aphid ay hindi alamat kundi isang epektibong pamamaraan na nakabase sa kontak. Epektibo ito sa maliit na populasyon ng peste at nangangailangan ng masusing pag-apply. Pero hindi ito dapat ituring na ganap na ligtas na panaseya o lunas sa lahat. Palaging sundin ang tamang konsentrasyon at tandaan na maaari mo ring saktan ang mga kapaki-pakinabang na insekto sa iyong hardin. Mito bilang 12, ang mangganeso. Panlaban daw sa lahat ng kaguluhan, ang potassium permanganate o mas kilala bilang mangganeso ay isa pang lumang gamit mula sa first aid kit ng mga hardinero noon. Madalas itong inirekomenda bilang madilim na pink na solusyon na idinidilig sa lupa bago magtanim para sa disinfeksyon. Sinasabi ring ibinababad dito ang mga buto para protektahan laban sa sakit at ini-spray pa sa mga halaman para labanan ang powdery mildew. Tila ba ito ang universal na antiseptic na kayang pumatay ng anumang peste o sakit sa hardin at halamanan? Nagpasya kaming suriin ang 3 pinakapopular na paraan ng paggamit ng mangganeso. Una, ibinabad namin sa solusyon nito ang isang grupo ng buto ng pipino habang ang isa pang grupo ay ibinabad sa ordinaryong tubig. Pangalawa, diniligan namin ng solusyon ng mangganeso ang lupa sa isang seed tray at iniwan ang pangalawang tray na walang lunas. At pangatlo, inisprayan namin ang isang halaman ng kalabasa na may powdery mildew habang ang katabing halaman ay ginamit namin bilang kontrol. Ano ang mga resulta? Simulan natin sa mga buto. Ang bilis ng pagtubo sa parehong grupo ay ganap na magkapareho. Walang epekto ang mangganeso sa bilis o porsyento ng pagtubo. Sunod, ang lupa. Matapos itanim ang mga seedlings sa parehong tray, wala kaming napansing anumang pagkakaiba sa kanilang paglaki. Ilang beses na nangyari ang black leg sa parehong lalagyan. At sa wakas, ang powdery mildew. Ang pag-spray ng mangganeso ay nagbigay ng napakahina at panandaliang epekto lamang. Bahagyang kumupas ang puting patong, ngunit hindi nawala. At pagkaraan ng ilang araw,
nagpatuloy ang pagkalat ng sakit ng may parehong lakas. Bakit kaya ganito? Ang mangganeso ay isang malakas na oxidizing agent. Talagang pinapatay nito ang bakterya at fungi sa direktang kontak. Ngunit, sa sandaling pumasok ito sa lupa, halos agad itong nagre-react sa organic matter at nabubulok sa mga inactive na compound. Imposibleng didisimpektahin ang isang malaking dami ng lupa sa ganitong paraan. Pinapakulayan mo lamang ang ibabaw. Sa pagbababad ng buto, maaaring patayin nito ang mga pathogen sa ibabaw, ngunit hindi nito kayang labanan ang impeksyon sa loob ng buto. At sa paglaban sa powdery mildew, hindi sapat ang konsentrasyon nito para patayin ang mycelium ng fungi na nakapasok na sa tissue ng dahon. Ang hatol, ang bisa ng mangganeso sa hardin ay lubhang pinalaki. Ito ay mahina at hindi mapagkakatiwalaang antiseptic. Para sa paggamot ng buto, pagdidisimpekta ng lupa at paglaban sa mga sakit, mayroong mga moderno, mas maaasahan at mas epektibong espesyal na produkto. Ang mangganeso ay mas isang pamana ng nakaraan kaysa sa isang tunay na gumaganang kasangkapan. Dumako tayo sa ikalabintatlong alamat na may kakaibang amoy at tila nagbibigay pag-asa. Ang amonyako bilang pinagmula ng nitrogen. Ang payong ito ay partikular na popular para sa pagbuhay muli ng naninilaw na pipino o mahihinang punla. Simple lang ang lohika. Ang amonyako, ammonium hydroxide, ay isang solusyon ng ammonia sa tubig. Ang ammonia ay isang compound ng nitrogen. Ang nitrogen ang pangunahing elemento na responsable sa pagpapalago ng luntiang bahagi ng halaman. Kaya, ang pagdidilig o pag-spray ng solusyon ng amonyako ay isang mabilis at murang pampataba na mayaman sa nitrogen. Para sa eksperimento, kumuha kami ng dalawang magkaparehong mahina at maputlang luntiang halaman ng pipino. Ang isa sa mga ito ay diniligan namin sa ugat ng solusyon ng amonyako, isang kutsara sa 10 litro ng tubig. Ang pangalawang halaman ay nilagyan namin ng standard na patabang may nitrogen, urea, sa parehong konsentrasyon ng aktibong sangkap. Ano ang aming nakita? Nagkaroon ng epekto at ito ay mabilis. Ang pipinong diniligan ng amonyako ay kitang-kita na nangulayan at nagsimulang lumaki sa loob lang ng ilang araw. Sa unang tingin, mukhang napatunayan ang alamat, ngunit ang pipinong nilagyan ng urea ay nagpakita rin ng pareho, kung hindi man mas mahusay na resulta. Ito rin ay naging madilim na lunti at nagsimulang aktibong magparami ng dahon. Kaya, ano ang patibong at sulit ba ang paggamit ng amonyako? At ang patibong ay nasa maliliit na detalye. Oo, ang amonyako ay naglalaman nga ng nitrogen sa madaling makuha, ammonia na anyo. Mabilis itong nasisipsip ng halaman, kaya mabilis ang visual na epekto. Ngunit mayroong ilang mga pero. Una, ang ammonia ay isang napaka-volatile na substance. Habang inihahanda mo ang solusyon, dinadala sa taniman, dinidiligan, malaking bahagi ng nitrogen ay sumasama lang sa hangin. Ang atmosfera ang iyong pinapataba, hindi ang halaman. Pangalawa, ang amonyako mula sa botika ay isang napaka-instable at hindi gaanong konsentradong pinagmula ng nitrogen kumpara sa anumang pang-industriyang pataba, gaya ng ammonium nitrate or urea. At pangatlo, sa maling dosis o kapag tumama sa dahon, ang konsentradong solusyon ay maaaring magdulot ng matinding sunog na kemikal. Hatol, ang amonyako ay maaaring ang gumana bilang isang pang-emerhensyang pampataba ng nitrogen. Ngunit hindi ito alamat, kundi mas mailalarawan bilang isang hindi epektibo at hindi rasyonal na paggamit ng aktibong sangkap. Makakakuha ka ng hindi matatag na resulta, mawawala ang malaking bahagi ng nitrogen at isa sa panganib ang pagkakasunog ng mga halaman. Mas madali, mas ligtas, at kung
kung susumahin ang aktibong sangkap, mas mura ang paggamit ng mga espesyal na patabang nitrogen para sa pagpapakain ng halaman. Mito bilang 14, ang tinapay bilang pataba. Narinig mo na ba na huwag daw itapon ang lumang tinapay? Dapat daw itong ibababad, pabayaan upang bumuro, at ang likidong magmumula rito ay ipandilig sa mga taniman. Ito raw ay isang organikong pataba na di umano'y napakahusay sa pagpaparami ng bunga. Sa unang tingin, simple lang ang lohika. May taglay na carbohydrates at bitamina ang tinapay at sinasabing nakakatulong ito sa pagdami ng kapakipakinabang na mikrobyo sa lupa. Para suriin ito, gumawa kami ng pinaburong likido mula sa tinapay, isang halo ng rye bread at tubig. Idinilig namin ang likidong ito sa isang grupo ng kalabasa. Ang isa pang grupo naman ay diniligan lang ng ordinaryong tubig at binigyan ng karaniwang pataba. At ito ang aming natuklasan. Ang mga kalabasang diniligan ng pinaburong likido ay hindi nagpakita ng anumang kapansin-pansin na kalamangan. Bukod pa rito, ang likidong ito ay umakit ng maraming insekto. At ang mas malala pa, kumalat sa buong taniman ang isang medyo hindi kaaya-aya at maasim na amoy. Bakit hindi gumagana ang tinapay bilang pataba? Naaalala mo ba ang pinag-usapan natin tungkol sa libadura? Pareho ang sitwasyon dito. Kapag ibinabad mo ang tinapay, gumagawa ka ng perpektong kapaligiran para sa libadura, amag, at iba't ibang uri ng bakterya na nagdudulot ng pagkabulok. Ang mga organismong ito, kapag dumami, ay naglalabas nga ng ilang kapaki-pakinabang na sustansya. Ngunit kasabay nito, aktibo rin nilang kinakain ang mga sustansya mula sa mismong lupa na nakikipagkumpitensya sa mga ugat ng iyong halaman. Ang nitrogen at potassium na nasa tinapay ay napakabagal mailabas at malaking bahagi nito ay nagagamit lang sa pagdami ng mga mikrobyo. Sa huli, ang iyong mga halaman ay hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon at ang iyong taniman ay magiging amoy tape at mang-aakit ng mga peste. Ang aming pasya, ang paggamit ng tinapay bilang pataba ay isang napakahina at kaduda-dudang pamamaraan. Masyadong maliit ang benepisyo nito at ang mga panganib na kaakibat ng pag-akit ng mga peste at pagdami ng mikrobyong nagdudulot ng pagkabulok ay lubhang mataas. Mas mainam pa na ibigay ang lumang tinapay sa mga hayop o ilagay sa compost. Ngunit huwag itong gamitin sa direktang pagdidilig. Ang ika-15 mito ay may tunog na napakasyentipiko at makabago. Ang paggamit daw ng hydrogen peroxide para sa pagpapahangin ng mga ugat ng halaman. Sinasabi ng mga nagpapayo na kapag nasobrahan mo raw ng dilig ang iyong punla o halaman sa paso, kailangan mo agad itong diligan ng solusyon ng hydrogen peroxide. Ang lohika raw ay ganito. Kapag dumikit ang peroxide sa lupa, ito raw ay nabubulok at nagiging tubig at atomic oxygen. Ang oxygen na ito raw ang magpapayaman sa sobrang basang lupa na siyang magliligtas sa mga ugat na humihingal sa pagkabulok. Pinapayuhan din na ispray ang halaman ng peroxide para raw sa disinfeksyon at upang mapabilis ang paglago nito. Nagpasya kaming gumawa ng isang stress test para sa aming mga punla ng kamatis. Sinasadya naming diniligan ng sobra ang 2 paso ng kamatis hanggang sa maging parang latian ng lupa. Pagkalipas ng isang araw, nang ang mga halaman ay lantana at halatang naghihirap sa kakulangan ng hangin, ang isa sa mga paso ay diniligan namin ng mahinang solusyon ng hydrogen peroxide na nabibili sa botika. 2 kutsara sa bawat litro ng tubig. Ang pangalawang paso naman ay hinayaan lang namin at hindi na diniligan. Ano ang aming nakita? Ang halaman na diniligan ng hydrogen peroxide ay tila nga'y medyo sumigla. Ang mga dahon nito ay bahagyang umangat. Ngunit ang halaman,
control pot. Sa sandaling medyo natuyo ang ibabaw ng lupa, ay nagsimula ring bumalik sa dati. May pagkakaiba, pero hindi gaanong kapansin-pansin. May chemical reaction nga talagang nangyayari. Kapag diniligan, ang lupa ay tila sumisitsit ng bahagya na naglalabas ng oxygen. Pero ang oxygen na ito ay sapat lang para sa ilang minuto upang mahanginan lamang ang napakaliit na bahagi ng lupa sa paligid ng mga ugat. Hindi nito nalulutas ang pangunahing problema, ang sobrang dami ng tubig sa paso. Bukod pa rito, ang hydrogen peroxide ay isang matapang na oxidizer. Pinapatay nito hindi lang ang masasamang anaerobic bacteria, kundi pati na rin ang lahat ng kapaki-pakinabang na microflora sa lupa na tumutulong sa mga ugat upang makasipsip ng sustansya. Sa regular na paggamit, nanganganib kang gawing sterile at walang buhay ang lupa, at ang pag-spray nito sa dahon na may maling konsentrasyon ay madaling makasanhi ng chemical burn. Ang aming pasya, ang hydrogen peroxide, ay maaaring magbigay ng panandaliang pang-resuscitate na epekto sa isang nasobrahan ng dilig na halaman, ngunit hindi ito ang lunas sa lahat. Hindi nito mapapalitan ang tamang paraan ng pagdidilig at ang pagkakaroon ng maayos na drainage. Maaari lamang itong gamitin sa mga emergency na kaso at hindi kailanman sa regular na paggamit. Mas maituturing itong electroshock sa halaman kaysa sa gamot. Mas epektibo pa rin ang simpleng pagluluwag ng lupa at hayaan itong matuyo. Susunod na ang ika-16 na alamat, isang mabangong ideya at tila napaka-promising. Ang balat ng sibuyas laban sa lahat ng peste. Ang pinaglagaan ng balat ng sibuyas ay ipinapakilala bilang isang universal na pang-alispeste at panlaban sa fungi na may banayad na epekto. Sinasabing ang amoy nito ay nakakapagtaboy ng aphids, spider mites at carrot flies, at ang mga phytoncides na taglay nito ay nakakapigil sa pagdami ng fungal diseases. Simple lang ang resipe. Ibuhos ang kumukulong tubig sa balat, ibabad, salain, at spray sa lahat ng nangangailangan ng proteksyon. Naghanda kami ng isang concentrated na pinaglagaan ng balat ng sibuyas at nagpasya kaming subukan ito sa 2 pangunahing kaaway ng hardinero, ang aphids na umaatake sa mga batang usbong ng rosas at ang spider mites na nagsisimula ng lumitaw sa mga talong sa greenhouse. Marami naming inisprayan ang mga apektadong halaman, sinisigurong matamaan ang mga peste at pati na rin ang ilalim ng mga dahon. Ano naman kaya ang naging resulta? Magsimula tayo sa aphids. Pagkatapos mismo ng pag-spray, tila ba ang ilang insekto ay nahugasan lang ng daloy ng infusion. Ngunit kinabukasan, ang mga nakaligtas ay tahimik na nagpatuloy sa kanilang pagkain. Wala kaming napansing anumang nakakataboy o nakakamatay na epekto sa kolonya. Sa spider mites, mas malungkot ang kwento. Ang pesteng ito ay hindi man lang tumugon sa aming mabangong paggamot. Patuloy itong humahabi ng kanyang sapot at sumisipsip ng katas mula sa mga dahon ng talong na parang walang nangyari. Bakit hindi ito gumagana? Ang mga phytoncides na nasa sibuyas ay totoong ngang may katangiang pamatay bakterya, ngunit sila ay napakabilis maglaho at hindi matatag. Sa isang aqueous infusion, ang kanilang konsentrasyon ay masyadong mababa upang makapinsala ng malubha sa mga insekto or fungi. Ang amoy na dapat sanang nagtataboy sa mga peste ay nawawala sa loob lamang ng 1 oras. Ang tanging tunay na pakinabang ng pinaglagaan ng balat ng sibuyas ay bilang isang magaan na foliar feed ng mga micronutrients, partikular ang carotene, na nagbibigay ng magandang ginintuang kulay sa infusion. Ngunit bilang isang panlaban sa peste, ito ay isang napakahina, halos hindi gumaganang paraan. Ang hatol, ang pinaglagaan ng balat ng sibuyas,
bilang panlaban sa peste at sakit ay isang alamat lamang. Ang bisa nito ay halos wala. Huwag nang sayangin ang oras sa paghahanda nito sa pag-asang maprotektahan ang iyong hardin. Para sa paglaban sa aphids at spider mites, mas epektibong pamamaraan ang kailangan. Ang ika-17 mito, kumukulong tubig laban sa mga langgam at damong ligaw. Sa unang tingin, tila napaka-epektibo ng pamamaraang ito. Bakit paggagamit ng kemikal kung mayroon namang simpleng pisika? Kapag nakakita ka ng pugad ng langgam o grupo ng matitigas na damong ligaw, magpakulo lang ng takuri at ibuhos ang kumukulong tubig sa kanila. Agad-agad na kamatayan para sa lahat ng nabubuhay sa lugar na pinagbuhusan. Mura, mabilis, at sa unang tingin, eco-friendly. Nagpasya kaming subukan ang pamamaraang ito sa isang pugad ng langgam sa gitna ng aming damuhan at sa bahagi ng pathway na tinubuan ng mga dandelion. Maingat naming binuhusan ng kumukulong tubig ang pugad ng langgam at ang mga damong ligaw, sinisigurong hindi madadamay ang mga tanim na gusto namin. Ang naging resulta ay inaasahan, ngunit brutal. Agad na naluto ang mga damong ligaw, nangitim at nanghina ang kanilang mga dahon. Namatay din ang mga langgam na natamaan ng mainit na tubig. Tila nalutas ang problema. Pero ano ang nangyari pagkatapos? Sa lugar ng pugad ng langgam sa damuhan, isang malaking kalbo na bahagi ang nabuo na may sunog at patay na damo. Matagal bago bumalik sa dati ang damuhan sa bahaging iyon. At ang mga dandilayo naman, kahit namatay ang kanilang nakalitaw na bahagi, pagkalipas ng ilang linggo ay muling sumibol mula sa kanilang malalakas at malalim na ugat. Hindi kayang ipainit ng kumukulong tubig ang lupa sa sapat na lalim para tuluyang patayin ang mga ito. Pero ang pinakamalaking pinsala ng pamamaraang ito ay nakatago sa ilalim ng lupa. Ang kumukulong tubig ay hindi pumipili ng pinapatay. Pinapatay nito ang lahat, mula sa nakakapinsala hanggang sa mga kapakipakinabang na nilalang sa lupa. Ang mga bulate na nagpapalambot ng lupa at ang mga kapakipakinabang na mikroorganismo na nagpoproseso ng organiko at nagbibigay ng sustansya sa halaman, lahat sila ay namamatay sa lugar na binuhusan. Ang makukuha mo ay isang ganap na sterile, patay na bahagi ng lupa na matagal bago muling maibalik ang natural nitong pagkamayabong. Ang hatol, tunay ngang pinapatay ng kumukulong tubig ang lahat ng madikit dito. Pero ito ay parang isang carpet bombing na pamamaraan na nagdudulot ng malaking pinsala sa ecosystem ng iyong hardin. Hindi ito epektibo laban sa mga damong ligaw na may malalim na ugat at lubhang nakakasama sa pagkamayabong ng lupa. Ang mitong ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang isang simpleng solusyon ay maaaring humantong sa malalaking problema. Ang panibagong mito ay magdadala sa atin mula sa mundo ng kimika at pisika patungo sa larangan ng astrolohiya. Ang pagtatanim ayon sa kalendaryong lunar. Milyon-milyong mga hardinero sa buong mundo ang nagbabatay ng kanilang mga plano sa mga yugto ng buwan. Pinaniniwalaan na ang mga halaman na itinanim sa lumalaking buwan ay mas bubuti ang paglago ng mga bahagi sa ibabaw ng lupa, tulad ng mga tangkay, dahon at bunga. Habang ang mga itinanim naman sa paliit na buwan ay magtutuon ng kanilang lakas sa ugat na mainam para sa mga pananim na ugat o root crops. Mayroong kumpletong gabay na nagdedetalye ng bawat araw. Kailan magtanim, kailan maglipat ng punla, kailan maghukay ng damo, at kailan bawal na bawal lumapit sa taniman. Nagpasya kaming magsagawa ng isang purong siyentipikong eksperimento. Kumuha kami ng mga buto ng labanos, isang pananim na may mabilis na siklo ng paglago. Hinati namin ang mga ito sa dalawang ganap na magkaparehong grupo. Ang unang grupo ay itinanim namin sa pinakamainam
na araw ayon sa kalendaryong lunar, sa lumalaking buwan at sa isang mabungang tanda. Ang ikalawang grupo naman ay sa lubhang hindi mainam na araw, sa paliit na buwan at sa isang baog na tanda. Ang mga kondisyon para sa dalawang taniman ay magkapareho, isang uri ng lupa, parehong dami ng tubig, at parehong pag-iilaw. Maingat naming sinubaybayan ang paglago ng mga halaman, itinala ang bilis ng pagtubo, sinukat ang laki ng mga dahon, at sa takdang panahon ay inani ang ani. At ano ang inyong palagay? Ang resulta ay ganap na magkapareho. Wala kaming nakitang anumang malaking pagkakaiba sa estatistika, maging sa pagtubo, bilis ng paglago, o sa laki at bigat ng mga pananim na ugat. Ang mga labanos na itinanim sa masamang araw ay hindi rin naman nahuli o mas masama kaysa sa mga itinanim ayon sa lahat ng patakaran ng pagtatanim batay sa buwan. Bakit nangyayari ito? Ang impluensya ng grabidad ng buwan sa mundo ay totoo. Ito ang sanhi ng pagtaas at pagbaba ng tubig or tides. Ngunit ang ideya na ang grabidad na ito ay maaaring makaimpluwensya ng malaki sa pagdaloy ng sustansya sa isang maliit na buto o halaman ay walang anumang siyentipikong kumpirmasyon. Mas malaki ang impluwensya sa magiging ani ng mga bagay na mula sa lupa mismo. Kalidad ng buto, pagkamayabong ng lupa, temperatura, kahalumigmigan at napapanahong pag-aalaga. Ang hatol, ang kalendaryong lunar para sa mga hardinero ay isang mito batay sa paniniwala at hindi sa mga katotohanan. Maaari itong magsilbing isang kapaki-pakinabang na organizer na tumutulong sa pagpaplano ng mga gawain. Kung mas panatag kayo na magtanim ayon sa buwan, sige, magtanim kayo. Ngunit alamin na ang magiging pangunahing salik para sa inyong ani ay hindi ang posisyon ng buwan sa kalangitan, kundi ang inyong sipag at tamang pamamaraan ng pagtatanim. Ikalabinsyam na mito, ang marigold, panlaban daw sa lahat ng peste sa lupa. Ang mga makulay at madaling alagaang bulaklak na ito ay madalas tawaging tagapaglinis ng hardin. Iminumong kahig silang itanim sa paligid ng mga taniman at sa pagitan ng mga hanay ng patatas, repolyo at strawberry. Pinaniniwalaan na ang kakaibang amoy ng kanilang mga ugat ay nakapagpapalayo sa nematode, isang mikroskopikong uod sa lupa na sumisira sa ugat ng maraming halaman. Sinasabi rin na pinagtataboy nila ang wireworm, Colorado potato beetle, at maging ang mga nunal sa lupa. Nagpasya kaming suriin ang kakayahan ng marigold na protektahan ang dalawang problemadong pananim. Una, isang taniman ng patatas kung saan noong nakaraang taon ay maraming patatas ang nasira ng wireworm. Siksik naming tinamnan ito ng marigold sa paligid at sa pagitan ng mga hanay. Pangalawa, isang taniman ng strawberry kung saan napansin ang mga palatandaan ng pinsala mula sa nematode. Dito, nagtanim din kami ng bulaklak sa pagitan ng mga halaman ng strawberry. Ang mga kontrol na taniman na may parehong halaman ay hinayaan ng walang anumang bulaklak. Pagsapit ng taglagas, sinuri namin ang mga resulta. Ang ani ng patatas sa taniman na may marigold ay nasira ng wireworm sa parehong antas tulad ng sa kontrol na taniman. Malinaw na hindi pinansin ng wireworm ang mga mabangong bulaklak. Tungkol naman sa strawberry, ang mga halamang apektado ng nematode ay nanatiling mahina at kaunti lamang ang inani sa kabila ng pagiging katabi ng tagapaglinis, marigold. Ang Colorado potato beetle ay walang hirap ding lumipad sa ibabaw ng mga hanay ng bulaklak at lumapag sa dahon ng patatas. Ano ang dahilan? Mayroon namang siyentipikong batayan ang mitong ito. Ilang uri ng marigold, lalo na ang maliliit ang bulaklak, ay talagang naglalabas ng tinatawag na theophanes mula sa kanilang ugat. Ang mga sangkap na ito ay nakalalason sa ilang uri ng nematode. Ngunit
may dalawang mahalagang punto dito. Una, upang makamit ang epekto, ang marigold ay dapat itanim bilang green manure sa buong taniman sa loob ng isang buong panahon ng pagtatanim. At pagkatapos nito, ang kanilang berdeng bahagi ay kailangang ihalo sa lupa. Sa ganitong paraan lamang aabot sa sapat na lebel ang konsentrasyon ng mga sangkap upang mapigilan ang peste. Ang pagtatanim lamang ng ilang bulaklak sa gilid ng taniman ay walang epekto. Pangalawa, sa mga peste tulad ng wireworm or Colorado potato beetle, walang anumang epekto ang amoy ng marigold. Konklusyon, ang marigold bilang isang buhay na harang laban sa mga peste ay isang lubos na pinagrabehan na mito. Ang kanilang pagiging pandekorasyon na halaman ay hindi magpoprotekta sa iyong ani. Ang tunay na epekto laban sa nematode ay makukuha lamang kung gagamitin ang mga ito bilang green manure na halaman na nangangailangan ng panahon at hiwalay na taniman. At panghuli sa ating marathon, ang ikadalawampung mito na marahil ang pinaka-relax na gawain, ang pagtapik sa tangkay ng kamatis para sa mas mahusay na polinasyon. Ito ay klasikong payo para sa mga nagpapalaki sa greenhouse. Sinasabi na sa mga saradong taniman, kung saan walang hangin at kakaunti ang mga insektong nagpo-pollinate, mahirap para sa pollen mula sa anther na makarating sa pistil. Kaya para matulungan ang prosesong ito, kailangan mong libutin ang greenhouse tuwing umaga at dahan-dahang uyugin ang mga kumpol ng bulaklak o tapikin ng trellis kung saan nakatali ang mga halaman. Siyempre, sinubukan naming suriin ang ritual na ito tuwing umaga. Sa aming greenhouse, naglaan kami ng 2 hanay ng kamatis. Sa unang hanay, tuwing umaga, ginawa naming parang banayad na simoy ng hangin. Dahan-dahan naming inuyog ang bawat namumulaklak na kumpol. Ang pangalawang hanay ay hinayaan lang namin, umaasa sa natural na galaw ng hangin at self-pollination. Mahigpit naming binantayan ang pagkabuo ng mga bunga sa bawat kumpol. At dito kami sinalubong ng sorpresa. Hindi tulad ng karamihan sa mga naunang mito, ito ay gumana at napakalinaw ng resulta. Sa mga halaman na aming inuyog, mas marami ang nabuong bunga. Puno ang mga kumpol, halos walang bulaklak na hindi nagbunga. Samantalang sa mga control plant, mas marami ang hindi nagbunga. Bakit kaya? Ang lahat ay dahil sa istruktura ng bulaklak ng kamatis. Ito ay hermaphrodite at self-pollinating. Ibig sabihin, para makabuo ng bunga, kailangan nito ang sarili nitong pollen. Ang pollen ay nahihinog sa mga stamen na bumubuo ng hugis kono sa paligid ng pistil. Para maganap ang pulinasyon, kailangan lang mahulog ang pollen mula sa kono na ito at mapunta sa stigma ng pistil na nasa loob. Para rito talaga, kailangan ng vibration. Sa kalikasan, ang hangin ang gumagawa ng trabahong ito. Sa mga commercial greenhouse, ginagamit ang mga inilabas na bubuyog o electric vibrator. At sa aming home greenhouse, matagumpay naming nagampanan ang papel na ito. Hatol. Ito ay hindi isang mito, kundi isang epektibong pamamaraan sa agrikultura. Ang banayad na pagtapik sa trellis o pag-alog ng mga kumpol ng bulaklak ay talagang nakakatulong para madagdagan ang pagkabuo ng bunga sa loob ng greenhouse o maging sa walang hangin na panahon sa balkonahe. Isang simple, libre at nakakagulat na epektibong paraan. Ngayon, dumako na tayo sa mga pinakanakakagulat na resulta ng aming investigasyon. Talagang ikinagulat namin ang paggamit ng lebadura bilang pataba. Hindi lang hindi nalampasan ng mga halaman sa grupong ito ang iba, kundi mas lalo pa silang nanghina. Ang dahilan, ang lebadura kasi kapag gumagana na sa lupa ay agresibong kumakain ng potassium at calcium na para bang ninanakaw ang sustansya mula sa inyong mga halaman. Sa halip na pakainin,
Ang ginagawa nyo ay pinagkukulang nyo sila sa nutrisyon. Isa pa sa mga nakakagulat na natuklasan namin ay tungkol sa iodine. Totoo, sa napakaliit na dami, kailangan ito ng mga halaman. Ngunit ang dosis na ilang patak lang sa isang balde na sinasabi sa internet ay parang sugal. Konting labis lang at makakaranas ng toxic burn ang ugat ng halaman na nakita namin mismo sa ilan sa aming mga sinusubukan. Titigil ang paglaki nito at sa halip na mamunga, ang tanging focus na lang ay ang mabuhay. Kung gayon, ano ang talagang epektibo? Nakakagulat man, ang isa sa pinakasimpleng pamamaraan ang lumabas na pinakamabisa, ang solusyon ng sabong panlaba laban sa mga aphids. Hindi ito gumagawa ng kung anong milagro, kundi pisikal lang na hinuhugasan ang mga peste at binabarahan ang kanilang mga daanan ng hangin. Mura, simple, at napaka-epektibo, lalo na kung ginagamit sa tamang panahon. Nagpapatunay ito na minsan ang mga simpleng pisikal na solusyon ay mas gumagana kaysa sa komplikadong alchemy sa paghahalaman. Ang pangunahing aral mula sa aming eksperimento ay malinaw. Hindi lahat ng sikat sa internet ay kapaki-pakinabang sa inyong hardin. Madalas, sa likod ng mga nakakaakit na pangako ay may kakulangan sa pag-unawa sa mga batayang prinsipyo ng biology at chemistry. Kaya bago magbuhos ng kung ano-ano mula sa inyong botika sa mga halaman, mas mainam na gamitin ang mga subok at ligtas na pamamaraan sa paghahalaman. Salamat sa inyong pagsubaybay sa imbestigasyong ito hanggang sa dulo. Kung nagustuhan nyo ang ganitong format at gusto nyo pa ng mas maraming tapat na pagsubok, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong video. Ngayon, may tanong kami para sa inyo. Ano ang pinakakakaiba o walang kwentang tip sa paghahalaman na narinig nyo na? Ibahagi sa comments at sama-sama nating buuin ang koleksyon ng mga pinaka hindi kapanipaniwalang garden myth